Hindi naman po kami nag-usap ni na Isay, ni na Dong, pero hanggang dito sa pinapanood po natin, mapapansin po ninyo, ito po ay tungkol sa mga kapangyarihan ng Panginoon at kakayahan ng Panginoon na gumawa ng himala sa ating mga buhay. Amen? Sino po naniniwala may gagawing himala si Lord sa buhay ninyo? Come on, come on! Come on, no? Importante po yung pananampalataya, paniniwala sa gagawin po ng Diyos sa ating buhay. Dito po narinig nyo yung salitang pinsala, yung damage, narinig nyo po kung paano rin po na yung damage na yon inayos ng Panginoon at yun po ang gusto kong pag-usapan natin ngayon. Nito nga mga nakaraang linggo, pinag-uusapan natin yung mga naka-encounter kay Jesus kahit sa maiksing panahon nung siya ay bago mamatay sa krus. At andyan nga po yung last Sunday. Sino po last Sunday pinag-uusapan natin? Of course, we talk about Lazarus, yung mga benefits. Amen? Ngayon naman po, hulaan ninyo, sino kaya ang pag-uusapan natin ngayon na din ang dulo ng kanyang pangalan? Come on, come on! Sino? Well, ito po, ilang clue. Una, hindi po siya nabaril, siya po ay nataga. Hindi po tenga o hindi po spinal cord ang nasira sa kanya o ang nadali sa kanya, kundi ang tinamaan po sa kanya ay tenga. No? Come on, sino? Sino? Sabi ni Marcos, no? Tingnan po natin ang John chapter 11 o chapter 18 verses 10 to 11. Sabihan nyo nga po ako magbasa. Sabi rito, then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant and cut off his right ear. Ano po ang pangalan? The servant's name was Malchus. Pakisabi po ng malakas, Malchus. Minsan lang po binanggit ang pangalan po na iyan, pero makikita nyo po kung ano ang katangian talaga ng Panginoon na kaya niyang gawin sa ating buhay to bring changes. Pakisabi ulit ng malakas, Jesus changes lives. At balikan lang po natin yung kwento pa sa ibang aklat naman, sa pagkakasulat naman ni Apostol Lucas. Tingnan nyo po, ang sabi po niya dito, Luke 22 verses 47 to 51. At ito naman po yung pagkakabanggit niya ng kabuuan ng pangyayari. Sabi po dito, while he was still speaking, Jesus, habang nagsasalita daw, there came a crowd and the man called Judas, one of the 12, was leading them. He drew near to Jesus to kiss him. Tapos po, verse 48. But Jesus said to him, Judas, would you betray the Son of Man with a kiss? Verse 49. Sabihin niyo po ako, and when those who were around him saw what would follow, they said, Lord, shall we strike with the sword, Lord? Lalaban po ba kami? Sabi po nila. Tapos po, verse 50. And one of them, sino yung one of them na yon? Binanggit sa John. Of course, si Peter. Mapapansin niyo po si Peter, napaka-extrovert, no? Yung kanyang character pa, bigla-bigla din. Biglang tumatalon sa tubig, no? Parang maglakad sa tubig, bigla rin lulubog, no? Tapos, ito naman biglang nananaga, no? So, and one of them struck the servant of the high priest. At sino yung servant of the high priest po uli? Kamang sino po yon? Si Malchus. Well, pag sinabing servant, di po ibig sabihin niya na parang tagaluto lang, na parang kawawa. Hindi po. Ibig sabihin niyan ay bataan, bata. Ibig sabihin po ay pwedeng bodyguard, no? Pwede, malakas ang katawan, no? Yun nga po. At ano po ang nangyari sa kanya? His right ear was cut off, no? Natanggalan siya ng tenga. At yun nga po, ang gusto ko pong tignan po natin ngayon na detalye, karagdagang detalye, verse 51, pakibasa po na malakas. Sabi po dito, but Jesus said, no more of this. Tama na yan. And he touched his ear and healed him. Wow. Ang title ng message natin ngayon ay Damage Repair. Damage repair. Mayroong mga pinsala, mayroong mga damages, pero naniniwala ba kayo kayang i-repair ng Panginoon? Come on! Di ba naniniwala ba kayo kayang ayusin ng Panginoon kahit anong gusot? Come on, come on! Naniniwala ba kayo walang imposible talaga sa ating Panginoong Diyos? Yes, He is able to repair any kind of
damage. At ang reality ng buhay ay sa totoo lang po, pare-pareho tayong may damage. Sinong naniniwala doon? Pakitignan po ang katabi kung mukhang may damage. Kung nasa mukha, wag ka nang kumibo, utang na loob, no? Pero yun ang reality ng buhay. Yung iba, ang damage ay po pwedeng nakikita sa panlabas na anyo. Yung iba po, ang damage ay mas malalim pala, mas mabigat kasi nasa kanilang mga kalooban, nasa kanilang kaluluwa. Yung iba po, ang damage nasa kanilang relationship. Yung iba, ang damage nasa kanilang finances sa iba't ibang area po ng buhay natin. Habang tayo po tumatagal sa mundo, nagkakaroon po ng mga damages. Kaya pag-usapan po natin ang damage repair. Kasi po, hindi lang naman yan tungkol sa damages, ang importante maranasan natin ang ma-repair. Amen? Kaya po, gusto ko pong pag-isipan natin itong dalawang pong ito, alin tayo sa dalawa? Which are you? Number one, are you damaged? Yan muna, no? Are you damaged? Ano tayo? Damaged ba? Well, sabi ko nga kanina, pare-pareho naman po tayo na damaged. Ang tanong dito ay, nananatili ka ba na damage lang? Hanggang dyan na lang ba? Kasi po ang reality nga ng buhay, ito ay talagang nangyayari at ito ay sa iba-ibang paraan. Mayroong physical damage, kagaya nung napanood natin, kagaya nung nangyari kay Malchus na tagpasan ng tenga. Pwedeng ang physical damage dahil sa sakuna, pwede naman pong emotional damages, right? Pwedeng yung ikaw, sugatan ng iyong puso, sugatan ng iyong kalooban, pwede rin pong mental, pwedeng ito po ay psychological, kapag po pinaghalo yan, mental, emotional, yung nga po nagiging cause ng depression, pwedeng ng anxiety, at ng kung ano-ano pang mental health issues. Well, kasi nga po, mayroong damages. Pwede rin pong relational, di ba? Pwedeng nasira ang relasyon sa loob ng pamilya. Pwede rin pong social, ibig sabihin, yung pagtingin sa iyo ng kapwa, yung pagtingin sa iyo ng mga tao sa paligid, sa school, sa trabaho, sa community, pwedeng nasira, no? Damage din po yon. Pero alam ba ninyo, isa po sa mga gustong-gusto talaga na i-damage ni Satanas ay ang inyong pananampalataya. Isa rin po yon. Ano po? Isang paborito ni Satanas, i-damage ang ating faith, ang ating pananampalataya at ang ating paglilingkod sa Panginoon. Mayroon pong isang tao na malapit po sa akin na nung umpisa, okay po siya na sumusunod sa Panginoon. Kaso po, nasama po siya sa mga naturingang mga Kristiyano at naturingang pastor daw ha. Kaya lang, kakaiba po yung kanilang mga paniniwala sa buhay. At yun nga po, ang paniniwala nilang isa halimbawa ay okay lang kahit may asawa tapos mayroon ka pang mga girlfriend kasi hindi naman sinabi sa Bible na huwag kang mag-girlfriend. Ang sabi lang daw ay huwag kang magparami ng asawa. So pwedeng may asawa at magparami ng girlfriend. Ganun po ang kanilang paniniwala. So yun po, ito po na-damage na yung kanyang paningin sa Christian life. Hindi na nakabase sa sinasabi ng Biblia. At ganun nga po, pati yung kanyang uri ng pamumuhay, syempre na-damage. Nitong mga nakaraan nga, di ba, mayroon ako mga tinuturo po sa inyo, na kilalang pastor, sikat sa radyo, pero nagtuturo ng mga kamalian tungkol sa Panginoon, tungkol kay Yahweh, no? At ngayon, nakaka-damage po ng ibang tao. You see, kahit pala, ay pwede pala yun. No? Kahit pala, para mga, akala mo kapatiran, pwede palang makadamage. And of course, yung iba pang mga napagpapanood ninyo, mga nakikita nyo sa mga nababasa nyong memes, minsan may mga epekto at nakakasira. Yun po ay mga damages. At ang damage pwedeng dahil sa ating mga naranasan. Di ba? Ikaw ay nasaktan. Akala mo siya na, yung pala sila na. O kaya pwedeng ito sa mga masasamang mga narinig mo. Di ba? Kinukumpir ka lagi. Di ba? Yung, mabuti pa si ganito, ba't di mo gayahin sa ganito? Ayun pala, nakaka-damage. Sabi nila, pag laging nasisigawan daw ng magulang, mayroon palang damage na ibinubunga yon sa kalooban ng mga anak. No? Ano pa? Pwedeng, ikaw nakarinig ng mga negative words, like lagi kang sinasabi, bobo ka, bobo ka. Hanggang ngayon, yun po yung nasa katatak sa isip mo, bobo, bobo, obob, obob, obob. No? Hanggang ngayon, ang iyong team song ay bobo ka, bobo ka, bobo ka, ang bolaklak. No? Ganun na yung paningin mo sa buhay mo. May nakapagsabi sa'yo, ang pangit mo, mukha kang puwet. No? At dahil dyan, yun na rin tingin mo sa sarili mo, pangit ka, mukha kang puwet, kung maghilamos ka, gamit mo bidet.
na-damage eh. So po pwedeng sari-sari yung effect sa atin, yung iba naman, di ba, yung galit sa mundo, ganon, dahil nga sa sila ay may damage, yung lagi kang galit, no? O kaya galit, lagi kang mabilis mag-flare up, mabilis mag-init, mabilis makipag-away, well, kasi may damage. Kaya mayroon pa nga sabi, di ba, hurt people. Why? Because damaged people, damage people. Di ba? Yung mga, dahil nasasaktan ka, so nananakit ka. So, may mga ganun din, no? Epekto pala yon ng damage. Yung iba naman, wala na talagang confidence. Di ba? Mababa ang kanilang self-image. Bakit? Kasi nga, damage. Mayroong mga naranasan pala na nakaapekto sa kanilang pagtingin sa kanilang sarili. Yung iba naman ay yung makikita, parang ang angas lagi, parang ang yabang, ganon. Yun pala, mayroon din palang damage na pinagdaanan. Alam mo yung namaliit pala nung bata pa, may nakaranas ng insulto, tapos ngayon parang hindi nakaget over doon. Ngayon parang laging gustong may patunayan. Laging parang sabihin na ito ako ngayon. Ganon, di ba? Bakit? Kasi nga mayroon palang pinanggagalingan na damage. Sari-sari ang effect kapag mayroon tayong iba-ibang mga damages sa ating mga buhay. And we can be damaged by, tingnan po natin itong dalawang bagay pa na ito, damaged by, una, evil people. Right? Pwedeng dahil sa masamang tao, sila yung nakadamage sa'yo. Well, kagaya po na napanood natin, kwento ni na Pastora Christy, na sila po ay pinagbabaril, they were damaged by evil people. At po pwede pong yung iba nakaranas din ng masasama talaga. Yung sa ilang mga karanasan ko, ilang mga na-counselan ko, nakausap ko, natulungan ko, na kabataan, mayroong mga kwento ng namolestya nung bata pa. Halimbawa, lalaki siya, minolestya siya ng tito niya, tapos ngayon naging homosexual. So yung palang homosexuality sa kanya ay effect ng naranasan niya nung bata pa siya. Mayroon naman na molestya, tapos ngayon, pagdating sa relasyon sa opposite sex, yung ngayon tinatawag nila naging mahilig, kaya yung iba naman naging man-hater, yung iba naman naging woman-hater, yung mga ganyan. Bakit? Kasi nga po, mayroon palang damage na naidulot ng masamang ginawa sa kanya. Well, hindi lang pala masamang tao, pwede rin you can be damaged by good people. You can be damaged by good people. Possible ba yon? Come on, possible ba? No? Well, tingnan nyo pong mabuti itong kwentong binabasa natin na ang nanaga kay Malchus, taga-church, Christian. Nasubukan mo na bang mataga ng Christian? ng churchmate? O kaya na, hindi ka naman nag-church, tinaga ka pa. Di ba yung ganon, no? So, well, pwede ba yon na ang Christian nakapananakit? Well, ito, kitang-kita natin, nabasa natin, pwedeng mangyari. Di ba? So, pwedeng may mga ganyan, kagaya ni Pedro, overzealous, dahil sa kanyang gigil na ipagtanggol ang Panginoon, ayon, biglang nanaga. Di ba? At pwedeng nangyayari din yan na may mga Kristiyano na minsan dahil din sa kanilang gigil, sa pagsunod sa Panginoon, minsan di rin nagiging maingat sa mga reaksyon, sa mga sinasabi, di ba? At sa mga ginagawa. At dahil po dyan, pwede rin nakakasakit ng iba, nakakadamage ng iba. Right? Okay? Pwede rin naman na pwedeng talagang hindi naman sinasadya, pero dahil nga sa narinig mo, dahil sa naranasan mong ganito, kahit hindi naman sadyang masaktan ka, dinibdib mo yon, nasaktan ka, of course, nag-cause ng damage sa'yo. That's possible. Kaya nga lagi ko ang sinasabi, no, na kailangan nating maintindihan na sa church pare-pareho tayo na mga damaged people, at dahil mga damaged tayo, ibig pong sabihin, hindi tayo mga maayos pa, at habang nandito po tayo, patuloy lang tayong inaayos ng Panginoon. Right? Kaya minsan nagkakaroon ng offenses, nagkakaroon ng conflict, kasi nagkataon yung damage ng kapwa mo na i-release niya sa'yo at tinamaan yung damage mo, lumala ka tuloy doon sa damage mo. Kaya pwede ba yon? Tama? So, ibig sabihin, pwede pala talagang mangyari, no, na sa church, pwede palang may masaktan. Yes, dahil nga po,
hindi tayo mga perpekto pa na mga tao, patuloy lang tayong binabago ng Panginoon. Nung ako ay mag-aaral sa Bible School, pagka-graduate ko ng high school, ang hindi ko malilimutan na bilin ng pastor ko sa akin, sabi niya ay, Rapi, yung Bible School, hindi langit yan ha. No? Yun ang hindi ko malilimutan. No? So sabi niya, Rapi, yung Bible School, baka akala mo langit yan ha, hindi yan langit. No? Baka mamaya yung mga kaklase mo dyan, mga kasama mo, baka mamaya dyan pa maglabasan ng mga kademonyuhan. Di ba? At pupwede talaga, di ba na... Oo nga, no? Kasi pareho kayo, ito galing kayo sa iba-ibang background, andito kayo, tinitrain kayo ng Panginoon, of course may kanya-kanya pa kayong mga kahinaan. Pwedeng magkaroon ng conflict, right? Okay, so ibig sabihin, pwede pala yun. Yeah, kahit sa church, kahit sa cell group, pwedeng ikaw ay may makasakit sa'yo. Hindi ko naman sinasabi, kapatid, na natural yon, hindi ko rin naman sinasabi na manakit ka, hindi rin. No? Pero kung sakali na magkaroon ng ganon, we have to understand na andito pa tayo sa earth. Sino pong gusto pa sa earth? Come on. Come on. Sa church po talaga, wala pong perfect church at sa church walang perfect na kapatid. Kung naghahanap ka ng perfect na kapatid, wala sila sa church, sila ay nasa langit na. Kaya kung makulit ka at gusto mo talaga ng perfect, huwag ka nang mag-church, dumiretso ka na sa langit. No? O sinong gustong dumiretso sa langit? No? Sinong gustong church muna? No? O ito ang realidad ng buhay. Ha? So, yun nga po, pwedeng mga damages, they can come from good people. Right? Yung pwedeng galing sa cell leader mo, no? Pwedeng galing sa kapatiran, well, it can come from good people. Pwedeng mahal mo sa buhay, di naman sila masamang tao, pero yung pamilya mo, pwedeng sa magulang, pwedeng sa asawa, pwedeng sa kapatid, pwedeng sa anak, pwedeng sa pamilya, pwedeng may mga makadami sa atin, di sila masasamang tao, pero dahil nga po sa magkakasama tayo sa buhay, nagkukos na mga damages, yung mga relationship. So, it happens. Part talaga yan ng buhay. At pangalawa po ay pwedeng damage because of consequences. So, una, sabi ko, we are damaged by people, no? Pero ito naman, we can be damaged because of consequences. Ano naman ang ibig nating sabihin dito? Well, ganito po yan. Yung consequence, pwedeng consequence ng sarili mong pagkakamali. Pwede? Yung, okay, kaya pala, nangyari sa akin ito, kasi consequence ito ng kagagawan ko rin naman. O isipin ninyo, si Malchus. Tingin ninyo, si Malchus ay, nung mataga siya, tingin ba ninyo, ay parang wala naman siyang kamalay-malay doon, bigla na lang siyang tinaga? Come on. Ano sa tingin nyo ang nangyari kay Malchus? Ano sa tingin nyo? Tingin ba ninyo, noong tinaga siya ni Pedro, ay ibig sabihin parang si Pedro, andun si Malchus sa may banda roon na wala namang ginagawa, nananahimik, tapos andito yung ibang mga dadakip kay Jesus, tapos lumapit pa si Pedro talaga doon sa nananahimik at yun ang tinagpas ang tenga? Tingin ninyo, ganon? Hindi. The mere fact na si Malchus ang nataga, anong ibig sabihin nun? Come on, ano ang ibig sabihin nun? Di ba? Kasi ganito sabi ni Judas, kung sino ang hahalikan ko, yun si Jesus, dakpin nyo agad. Tama? So ibig sabihin, paghalik ni Judas kay Jesus, ay sugod naman itong sina Malchus. At maaring siya yung una na susunggab sa Panginoon. May hawak siyang pamalo din, may hawak siyang lubid, at siya yung andon, pinakamalapit. Maaring siya nga yung unang-unang lumapit sa Panginoon, kaya siya ang unang nataga. O kaya siya ang nataga nitong si Pedro. Maliwanag? Hello, maliwanag po ba? So, ibig sabihin, kung iisipin mo, deserve. No? Right? Kasi nga, ayun nga mayroon siyang ginagawang masama, kaya siya nataga. No? Noong sa oras na dadakpin nga ang Panginoong Hesukristo. You see, may mga nangyayaring mga damages sa ating buhay, pero minsan ang problema, nakita mo ang effect, hindi mo nakita ang cause. Na ang cause pala kaya ka nataga kasi ikaw yung unang sumugod. Right? No, kailangan maintindihan natin, consequence pala to. Huwag kang puro pabiktima, bebe. No? Huwag puro pabiktima na para bang hindi ko deserve to, no? At talaga wala naman akong ginagawa. No, maraming pagkakataon po kaya tayo na damage dahil sa consequence of our own
actions. Dahil tayo rin po pala mayroong ginawang kamalian. Right? So halimbawa, yung nga, no, bakit ako napagsabihan ng ganon na nanay ko? Hanggang ngayon, may emotional damage ka. Hanggang ngayon, di mo mapatawad yung nagawa sa'yo, nasasabi sa'yo ng nanay mo, hindi mo makalimutan. Pero teka muna, hindi kaya may ginawa ka? Kaya ka napagsalitaan ng mabibigat? Hello? Diba? Pagdating sa, halimbawa, sa cell leader mo o sa cell group, hindi kaya ka napagsabihan ng ganon o kaya naging ganon ang nangyari sa inyong relationship ay dahil sa ikaw din talaga ang may kagagawan? I'm not saying na tama si Pedro, pero teka muna, huwag kang gaano mag-focus kay Pedro, tignan mo rin minsan ang sarili mo. Right? Kasi minsan makakatulong yun ng malaki yun para sa healing mo. Pag na-realize mo, oo nga, may mali pa rin naman talaga ako. Right? Tingnan nyo mabuti, mga kapatid. Halimbawa, kahit yung iba, di ba? Nagka-cancer sa baga. Tapos ngayon, sinisisi si Lord. Teka muna, damage ang baga mo. Tapos inaani mo ang consequence. Tapos sasabihin mo, Lord, anong kasalanan ko? Bakit? Si Lord taga-sindi mo? Sinindihan ka ba niya ng Yossi? Di ba? Di ba ganun ba? No? Minsan ang nalilimutan natin, consequence pala ng sarili nating mga aksyon, ng sarili nating mga kagagawan. Maliwanag ba, mga kapatid? Diba, mayroon madalas ang nakikita nga lang natin, yung effect, hindi natin napapansin yung cause na po pwede palang, kung mapapansin lang natin, malaking maitutulong na sa atin para sa ating healing, para sa ating ikaayos. Amen? Of course, pwede naman po, consequence ng aksyon ng ibang tao. Di ba? Yung dahil sa may ginawang masama sa'yo, may sinabing masama sa'yo, at dahil dyan, nagkaroon ng effect, nagkaroon ng damage sa'yo. So, hindi laging dahil sa atin, minsan talagang wala ka talagang kasalanan, tapos naapektuhan ka ng ginawa ng iba. Nangyayari rin po yan. Yung ganong klase ng mga damages. Ano pa? We can be damaged because of circumstances. We can also be damaged because of consequences. We can also be damaged because of circumstances. Na pag sinabing circumstances, ito yung natagbo ng sitwasyon, tapos naapektuhan ka. Halimbawa, nung panahon ng COVID, maraming mga negosyong nagsara, na damage ang hanap buhay. Right? Ganun kasi nga takbo ng sitwasyon. Wala naman talagang involved na direct na tao na gumawa ng kung ano man sa'yo, pero talagang dahil lang sa takbo ng mga pangyayari. Di ba? Yung mayroong nagkaroon na halimbawa ng sakuna o ng lindol o ng bagyo, tapos mayroong na-damage na property. Dahil nga po sa circumstances. At nangyayari po talaga yan sa buhay. What I'm trying to say, mga kapatid, is damages are part of life. Iba-iba ang dahilan, iba-iba ang epekto sa buhay natin, pero ganun talaga. Dumarating at patuloy na darating ang iba-ibang mga magkukos ng damage sa buhay. Amen? Pero siyempre, of course, andyan yung proteksyon sa atin ng Panginoon, pero kung may mga itinulot ang Panginoon na mangyari po sa buhay po natin. Alam niyo kung ano ang dapat po na hanapin natin? Hindi para sumama ang loob, kundi maniwala tayo sa repair. Yan. So pangalawa na tanong, which are you? Ano yung number 1? Are you damaged? Number 2, are you repaired? No? Are you repaired? Yan. Kasi sabi ko nga, lahat naman tayo damaged . Kaya lang yung may mga damage, tapos nanatiling damage hanggang ngayon. Pero mapalad ang mga tao na na-damage, ngayon ay na-repair. At mapalad ka kung kahit anong damage ang naranasan mo, pero inayos ng Panginoon. At naranasan mo ang repair na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Halimbawa, tingnan nyo, no? Mayroong mga damages na sa totoo lang, simple lang, no? Madali lang naman. Halimbawa, na-damage ang hair mo, no? Ano ang sagot diyan, no? Cream seal, di ba? Intense damage repair. Di ba? O ano pa? Na-damage ang skin mo? Ano ang sagot diyan, no? Ano ba? Lotion, ganon. Di ba? Speaking of skin, no? Alam niyo po,
Ako dati damage yung mga pisngi ko dahil sa dahil sa mga butas-butas na gawa ng tagyawat, no? Kasi ako dati pag mayroong malalaking tagyawat, no? Tapos yung mamula-mula, tapos yung namumuti yung dulo, naku, paborito ko yun na pisilin, no? Sarap pisilin tapos tumatalsik pa sa salamin, no? Lakas ng trip ko pagdating sa ganun no? Tapos, yun nga, pambira, ang epekto pala noon, pag ganun, pinisil-pisil mo, ayun pala, mag-iiwan pala ng malalim na butas sa mukha, no? Kaya, noong itong mga anak ko, no, medyo nagbibinatilyo, no, sinasabihan ko sila, pag nagtatagyawat, sabi ko sa kanila, huwag mo gagalawin yan, makakamukha mo ako, no? Takot na takot sila makamukha ako. Yung hindi nila ginalaw. No? So, mabuti naman. Hindi sila nagaya sa akin. Pero, yun nga, may mga ganung mga damages, pero salamat sa Spotless by Luxallure. No? Amen. Model. No? Well, may mga nadadaan sa ganyan. Di ba? May pwede namang gamutin Di ba? May mga pwedeng daanin sa kung anong treatment. Ako rin po, mayroong damage dito. Naputulan ako ng litid. Yung nagdudugtong sa tuhod. Nakuha ko rin sa basketball na sobrang nga ako ng lundag tapos sumabit pa ako sa ring. No? Ayun, no, na pagbagsak ko. Anyway, anong ginawa? Ni-repair. Ang tawag doon, ACL reconstruction. No? ACL, in other words, repair. No? So mayroon akong tornilyo rito na titanium. Binilin ko na kay Denisian, no, pamana ko sa kanya na pwede niyang isangla, no. Ipahukay na lang niya, no. Pero yung nga, may mga repair right? May mga nagagawang mga scientific at kung ano pang paraan. Pero paano yung mga bagay na hindi mo naman madaan sa shampoo, di ba? Hindi mo naman madaan sa kung anong treatment, kagaya ng nangyari kay Pastora Christy. Alam ba ninyo na kapag lumbar, kapag yung spine ang na-damage, malabo na talagang makatayo ka pa, malabo nang makalakad ka. As in talagang paralyzed na yung tao. Pero grabe talaga. Si Lord, kahit anong klaseng damage, kayang-kaya niyang pagalingin. Amen, mga kapatid. No? Kaya wala talagang imposible sa Panginoon. So halimbawa, no, may mga damages na nasa kalooban natin. Yung kailangan mo ng inner healing. Ang dami po lang mga inner wounds. Sino ang magpapagaling ng mga sugat ng iyong kalooban, sugat ng iyong puso? Hindi naman kaya yan ng pag-inom ng betadine. No? Kahit mag-iinom ka, hindi gagaling yan. Bakit? Sugat ng kalooban. Pag inner wounds, si Lord po ang makapagre-repair niyan. Siya lang talaga makakatulong sa atin. Amen? Wala kang confidence? Well, si Lord, kailangan mo ng restoration from the Lord. Kailangan natin ng repair. May mga nasirang mahalagang relationship, God-ordained relationship. Well, si Lord, kaya niyang i-repair yun. May mga na-damage na mga blessing talaga ng Panginoon sa buhay mo at talaga namang para sa iyo yun. Kaya bang ayusin ng Panginoon ang negosyo mo? Kaya bang ayusin ng Panginoon ang trabaho mo? Kayang ayusin ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po, ang Panginoon nating Diyos ay makapangyarihan. He is a miracle worker. There's nothing that's impossible with Him. Amen, mga kapatid. So, kapag sinabing repaired, ano ang tinanggap ng taong repaired? Just like Malchus. Well, una po, forgiven. Forgiven. Pag po sinabing repaired, unang-una, pinatawad. Tingnan nyo si Malchus. Kung tutuusin, yun na nga, no, andun siya at guilty rin naman siya kasi siya yung kasangkapan, siya yung sumusunod sa mga maling utos, di ba? Pero tingnan po ninyo, no, siya po ay pinagaling ng Panginoon. Alam niyo po ba yung pagpapagaling na yon, nagpapakita ng pagpapatawad ni Jesus? Dahil kung hindi gagawan yon ng mabuti ng Panginoon. Tama? Ibig sabihin po, kung ang Panginoong Hesukristo, ginawa niya to kay Malchus, kasi nga ganun talaga si Jesus. Remember, a few hours after that, habang si Jesus po nakapako sa krus, ano ang kanyang sinisigaw? Ama, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ibig pong sabihin, ang pagpapatawad
ay ang pinakaumpisa ng restoration o ng repair na kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Kahit ano pa tayo, kahit ano pa ang background natin, di ko alam kung ano yung inyong mga pinagdaanan o mga pinanggalingan, at maaring yung iba sa inyo, tingin ninyo, deserve ko naman, pastor deserve ko naman talaga to kasi nga ako naman may kagagawan Yes, pero importante, matutunan mo, pinatawad ka ng Panginoon. At patawarin mo na rin ang sarili mo. At please, kasi pinatawad ka ng Panginoon, patawarin mo na rin yung iba. Patawarin mo na rin yung iba. Kasi po, ang pagpapatawad ng Panginoon, nagdadala pala yan ng kagalingan, nagdadala ng kaayusan ng ating mga buhay. Tingnan nyo ang Psalm 103. Psalm 103, verse 2 hanggang verse 4. Bless the Lord, O my soul. Yung parang kinakanta natin kanina. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Verse 3, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. Verse 4, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. You see, with forgiveness comes healing. With forgiveness comes lifting up from the pit. Tingnan niyo po, sabi niya, purihin ang Panginoon, pinapatawad niya yung mga kasalanan, pinapagaling ka niya, inaangat ka niya mula sa butas na yung kinasadlakan. Kasi nga po, pag ang Panginoon nagpatawad sa atin, mayroon palang mga kasama pa yan na mga magagandang gawa niya sa buhay natin. Amen? Kaya importante mga kapatid, maintindihan natin na ikaw, nung lumapit ka sa Panginoon, nung tinanggap mo si Jesus, nung sumampalataya ka kay Jesus, ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Ikaw ay nilinis na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Na anuman tayo, kahit ano pa, yung mga kamalian natin, ano pa yung mga kasalanan natin, kahit tingin natin, di tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Remember, you are forgiven, you are accepted, you are loved, you are favored, you are a candidate for so much blessings from God. Amen. So ganun po pala, you are forgiven. Pakisabi ng malakas, I am forgiven. Andyan ang pagpapatawad ng Panginoon. Pangalawa po, si Malchus po, touch. Bakit repaired siya? Kasi forgiven. Pangalawa, touch. At importante, ang touch ng Panginoon. Andito po tayo sa church, nakikinig tayo. Alam niyo po, nawa ang prayer natin lagi. Hindi lang yung, Lord, teach me. Hindi ipag-pray mo, Lord, touch me. Amen? Lord, inform me. No, kulang yun. Sabihin mo, Lord, transform me. Importante kasi yung kilos, gawa ng makapangyarihang kamay ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung titingnan nyo po, yung verse na binasa natin dyan, mapapansin ninyo, yun pong si Malchus, siya ay pinagaling ng Panginoon pagkatagpas ng kanyang tenga. Ngayon, ganito po yan. Ano ba ang nangyari? Well, dalawa ang posibleng nangyari kasi hindi clear yung verse. Sabi, Jesus healed him. No, po pwedeng ang nangyari po ay yung kanyang tenga na natagpas, kagaya ng sabi rin ng ibang scholars, ay ibinalik ng Panginoon sa kanya. No? So pagkatagpas ng tenga, sabi ni Jesus kina Pedro, tama na yan. Tapos dinampot ni Lord yung tenga, tapos ibinalik. No? At pwedeng ganun ang nangyari, right? Na parang hindi nataga, ganun. No? Pero, pwede rin ang ibig sabihin, nung he healed him, ay madugong-madugo, syempre, sugatan, tapos hinawakan ng Panginoon, pinatigil yung dugo, gumaling ang sugat na nasa kanyang ulunan. Right? Yun po ang possible na nangyari. You see, ganito po yan. Kung ang nangyari ay yung tenga ay ibinalik at parang walang nangyari, well, God is able to do that. Jesus is able to do that. He can undo the damages. Do you believe Jesus can undo damages? Diba na kahit na, ay, ang bigat-bigat na nangyari, pero parang walang nangyari. Diba? Pag kumilos ang Panginoon sa buhay mo, possible yon. Diba? Yung napanood po natin kanina, ang laki ng binayaran, pero bawing-bawi dahil sa pinagpalalalo ng Panginoon ng kanilang negosyo. Right? So possible yon. He can undo the losses. He can undo the damages. Kayang-kayang gawin yon ng Panginoon. Pero, yun pong hindi ganon na sitwasyon, yung,
Okay, hindi naman talaga nabalik yung tenga, pero right there and then, pinagaling ng Panginoon yung kanyang sugat at pinatigil ng Panginoon ang pagdurugo. Yun po ay ang isa ng matinding himala. Amen? At minsan po kasi, ang nangyayari sa buhay natin, yun bang, ang habol natin, ang gusto nating mangyari, yung lahat parang mabalik sa dati. Well, paano kung hindi ganon ang paraan ng Panginoon na pagre-repair ng damage sa buhay mo? Paano kung talagang kalooban ng Panginoon na mayroong mawala sa'yo? Right? Pero hihilumin ka niya, pagagalingin ka niya, at ang importante, pinagaling ka ng Panginoon na wala ang sugat mo, tumigil ang pagdurugo ng kaluluwa mo at ng puso mo, at nang sa ganon, magiging mas maayos ang buhay mo. Okay, so pwede pala yun na inayos ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin na yung mga bagay na nakaraan ay kinakailangang mabalik pa rin. Kasi minsan kinakailangan nating tanggapin na may mga bagay sa buhay na nawala, pero ang importante, inayos ka ng Panginoon. Amen? Kasi kung pwede, ikaw si Malcos, di ba? At pwede inisip mo, ay, nga, gumaling nga, pero wala na akong tenga, di ba? At minsan ganun tayo na hinahanap pa rin natin yung nakaraan. Yung nakaraan. Paano nga kung hindi na nga po pwede talaga na mabalik pa yung nakaraan? Kailangan maliwala tayo na mas kailangan natin ay yung pagpapagaling ng Panginoon. Yung pagtigil ng pagdurugo. Yung pag-ayos ng Panginoon sa ating mga puso. Amen po ba? Amen? Kaysa hanap ka ng hanap, sa tenga muna nawawala. Diba? Hanap ng hanap, doon sa, andyan na, wala na. No? Alam mo, kapatid, tanggapin mo na, okay, ganun pala. So, okay lang, importante, pinagaling ng Panginoon, magpapahaba na lang ako ng hair para matakpan. No? Kaya at least, isipin mo na lang, nakatipid ka ng hikaw, di ba? Para isang hikaw na lang kailangan mo. Diba? Pero ang reality, ganon, no? Pag sinabing nagre-repair ang Panginoon, hindi ibig sabihin na lahat ng mga nakaraan ay babalik. Minsan, because of His wisdom, may mga bagay na wala na rin talaga sa buhay natin, pero importante ang kailangan mo, maayos ka talaga. Maampat ang pagdudugo. Matigil yung mga hurts mo. At nang sa ganon, mas maging magkaroon ka ng magandang buhay. Ma-improve yung quality ng buhay mo. Amen? At si Lord po ang kayang gumawa niyan sa buhay natin. Maliwanag po ba? That's why we need the touch of Jesus. Yung paghawak, paghipo ng Panginoon sa mga buhay natin. Tignan nyo ang Matthew 8:1-3. You'll see how powerful the touch of Jesus is. Tignan nyo rito, sabi po niya, when He came down from the mountain, great crowds followed Him. Tapos, mayroong dumating na ketongin, leper. Ano ang sabi po ng leper? Lord, if you are willing, you can make me clean. Ano sabi ng Panginoon? Yes, I am willing. Verse 3. Tapos, ano ang nangyari? And Jesus touched the leper, and he was cleansed of his leprosy. He was cleansed of his leprosy. You see, ang mga ketongin, hindi po yan hinahawakan. Pero, yung iba nga po, dumidistansya, pero iba si Jesus. Hinawakan pa niya yung may ketong pagkatapos pinagaling niya ang ketongin. Amen? Tingnan niyo po ito. Another verse dyan sa chapter na yan, verse 15. Verse 50. Ito naman, yun pong biyanan ni Pedro. Biyanan ni Pedro may lagnat. Tama-tama napunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Tapos ano ang nangyari? He touched her hand. Hinawakan lang yung kamay ng biyanan ni Pedro. Tapos, ano po nangyari? Nawala ang lagnat. And she rose and began to serve him. Come on, you see, ano ang ipinapakita po nito? Kahit pala sa maliliit na bagay, importante, ilapit mo sa Panginoon, hingin mo yung touch ng Panginoon. Minsan, di ba, leprosy, kailangan ko talaga, Lord, kailangan ko ng tulong mo, ayusin mo ako, Panginoon. No? Pero, paano kung lagnat lang naman? Di ba? Parang hindi naman na kailangan. Diba? Pero ito po, no, lagnat lang, pero pinagaling ng Panginoon. Jesus touched her, at dahil po dyan, mayroon po siyang nagawa, mas nakapaglingkod siya sa Panginoon.
Amen? Minsan yung maliliit na mga bagay, akala natin, okay lang ito yung inner wounds ko. No? Okay lang tong mga damages ko, okay lang yung masamang isip ko sa sarili ko, okay lang yung mga ganitong hindi ayos na areas ng buhay ko, okay lang yan, maliit lang naman yan. No, kapatid, alam mo, mas maganda, ipaayos mo yan sa Panginoon, ipa-repair mo yan sa Panginoon, mas magkakaroon ng quality ang buhay mo. Amen? Ano pa? Tingnan nyo ang Matthew 20:33 to 34. Matthew 20:33 to 34. Ito naman, mga bulag. Anong hingi nila? Lord, let our eyes be open. Ano ginawa ng Panginoon? Verse 34, He touched their eyes and they recovered their sight and they followed Him. You see, grabe ang touch ni Lord. Very powerful. Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Come on. Tapos po, Luke 7 verse 14 hanggang 15. Ito naman kakaiba naman to. Hindi katawan mismo ang hinawakan ng Panginoon, kundi ano ang kanyang hinawakan dito? Then he came up and touched the buyer. Ano po to? Yung buyer parang kabaong, no? Si Jesus nagpagaling nga, bumubuhay ng patay, kagaya ni Lazaro, 4 days ng patay, binuhay pa niya. Mayroon din yung anak ni Jairus, kamamatay lang, binuhay niya. Ito naman ay dadalhin na sa libingan, ililibing na. Tapos nasa lubong nila si Jesus, hinawakan ni Jesus yung kanyang pinakakabaong. Tapos sabi diyan, and the bearers stood still, and he said, Young man, I say to you, arise. At ano po ang nangyari doon po sa binatilyo na yon, verse 15. Sabi po diyan, and the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Wow, no? Because of the powerful touch of Jesus. Maybe yung touch na kailangan mo, hindi yung ikaw mismo, di ba? Kagaya nung bulag, kagaya nung may ketong, kagaya nung may lagnat. Maaring hindi ganung touch ang kailangan mo. Maaring ang kailangan i-touch ni Lord sa buhay mo ay yung buyer. Yun nga, yung kabaong. Di ba? Yung mga bagay na parang tinanggap mo na, magdadala na sa libingan. Diba yung nanay, yung nabiyuda, nung lalaking yan, nung binatilyong yan, siyempre iyak ng iyak, no? At maaring tanggap na niya, na masama man ang kanyang loob, pero yung magdadala na sa huling hantungan sa kanyang anak, yun ang hinawakan ng Panginoon at yung kanyang anak ay muling nabuhay. Alam niyo, may mga bagay siguro na parang, pinayaan mo na, siguro patay na yan, wala na yan, di ba? Pero alam niyo, kaya pang hawakan yun ng Panginoon eh. Diba? Kaya bang hawakan ni Lord ang relationship? Can Jesus touch relationship and make it whole? Come on, no? Can Jesus touch your business, your finances? Diba? Can Jesus touch your circumstances? Kayang hawakan ng Panginoon at when Jesus touch them, magkakaroon po ng repair. Kasi nga po, iba si Jesus, mas makapangyarihan sa lahat. Amen po ba, mga kapatid? So yun po, repaired. Pakisabi po ng malakas, repaired. Tumayo na po tayo lahat. Come on, tumayo na tayo lahat. Sinong gusto po ng damage repair? Jesus changes lives through damage repair. Sa pamagitan ng pag-aayos ng mga bagay na nagulo, mga bagay na nasaktan, mga bagay na hindi maganda sa ating buhay, Jesus is able to repair them all. Amen po, mga kapatid. So sa oras pong ito, no, ay gusto ko lumapit nga po tayo sa Panginoon. Sabi ko nga po, di ba, maganda po rito, kung tingnan yung kwento ni Marcos po ulit. Remember yung sinasabi ko po last Sunday, mayroong protagonist, may antagonist, mayroong foil. Obviously naman, si Malchus foil lang eh, di ba? Siyempre, sino ba ang bida rito sa kwentong ito? Walang iba kundi si Jesus. Kaya nga hindi si Malchus ang pinag-aaralan natin, si Jesus. Right? Kaya nga, sabi ko nga, ewan ko sa inyo kung ano yung pagtingin ninyo sa buhay, pero mahalaga po pala talaga na tingnan natin ang ating sarili na ang buhay natin nakadepende sa kayang gawin ni Jesus sa atin. At hindi po dahil po sa atin. So sa oras na ito, kapatid, if you think you need the touch of the Lord, kailangan mo ng touch ng Panginoon. Yumuko lang po tayo ngayon at pumikit at lumapit po sa Kanya. Kung kailangan mo ng touch ng Panginoon, maybe you need Jesus to touch your heart.
At alisin niya yung mga damages, yung galit, yung bitterness, yung unforgiveness, yung mga wounds, gustong alisin ng Panginoon. Alam mo, ang isang bagay na magagawa mo is to allow Jesus to touch you. Siguro, kailangan mo ng touch ng Panginoon. Pagdating sa iyong kalusugan, Lord, touch my health, please. Allow Jesus to touch you. Siguro sa relationships, siguro sa finances, siguro sa ministry mo, siguro sa spiritual life mo, siguro even your faith. Sabihin mo, Lord, please, touch me. Alam nyo, ganun po ang Panginoon. At minsan nga, kailangan mo lang talaga na magpaubaya. Kasi, isipin nyo na lamang kung si Malchus hindi nagpaubaya. Yung, siyempre, nataga siya, tapos si Peter kakampi ni Jesus. Parang ang hirap na hawak pa niya kay Jesus yung kanyang sugat. Pero mabuti na lang, hinayaan niya ang Panginoon na hawakan ang kanyang sugat. Hawakan yung kanyang tenga. Kapatid, you don't need to protect your damages. Minsan protective tayo, di ba? Minsan parang ayaw na nating pag-usapan, ayaw mo nang ilapit sa Panginoon. Minsan yung mga damages mo, yung mga hurts mo, parang sinasarili mo na lang. Pero hindi mo alam, may mga effect yan sa quality ng buhay mo, sa quality ng relationship, sa quality ng mga katuparan ng pangarap mo sa iba't ibang areas ng buhay. Be like Malchus. He let Jesus touch his wound. He let Jesus repair his damage. Hayaan mo si Lord. And I want to pray for you. I want to pray for you na i-touch tayo po ng Panginoon sa ating kani-kanyang mga hurts, sa ating kani-kanyang mga damages. At kung ikaw gusto mo ngayon natanggapin ang touch ng Panginoon, I want to pray for you, kapatid. And I want you to receive this in faith. Believe. Maniwala ka. Tutulungan ka ng Panginoon sa prayer po na ito. Remember, our God is a God of miracle. With God, nothing is impossible. Ilapit mo sa Panginoon, Lord, please, tulungan mo ako sa bagay na ito. And I'm going to pray for you. Kung kayo po gusto yung magpa-pray ngayon, you need the touch of Jesus. You need His restoring touch, His healing touch, His repairing touch. Itaas mo nga ang iyong dalawang kamay ngayon sa Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. At sa pagtaas yun ng kamay na yan, maniwala po kayo. Maniwala po kayo. Believe, may ginagawa ang Panginoon. Believe, the Lord loves you, the Lord cares for you. Una, kapatid, tinanggap mo na ba si Lord? Lumapit ka na ba sa Panginoon? You are forgiven. Pastor, may ginagawa akong kasalanan, recent lang. Kahit nung Christian na ako, ganito ako. Yes, hingi ka ng tawad ngayon, kapatid. And I want you to receive God's forgiveness. Sabihin mo, Lord, patawarin mo po ako, Panginoon. Patawad po. Patawad, Lord. Believe. Believe in God's forgiveness. Believe. Now, yung hurts mo, ano yung hurts mo? Sino ang nakasakit sa'yo? Ano ang nakadamage sa'yo? Ano ang nangyayari? Ano ang epekto nito ngayon sa buhay mo? Kung ano man yung mga yon, narito ka sa pagtaas ng kamay na yan, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, ito po ako, ino-open ko yung wound ko. I let you touch this, Lord. Panginoon, please, tulungan mo ako, Panginoon. At maniwala po tayo. Maniwala tayo sa gagawin ng Panginoon. Hindi na importante kung deserve mo yung nangyari sa'yo o di mo deserve. Ang importante, si Lord mahal ka niya. At gusto kanyang tulungan. Gusto kanyang ayusin. Gusto kanyang pagalingin sa iyong mga sugat. Lalo na ang mga sugat ng iyong puso, sugat ng iyong kaluluwa. The Lord wants to heal you. And I want you to receive that healing. I want you to receive the touch of the Lord. Manalangin tayo ng may pananampalataya ngayon. Panginoon, narito kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo ng aming kasalanan. Salamat sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na hindi lang bumili ng kabayaran ng aming kasalanan at nagpatawad sa amin at naglinis sa amin, kundi sa dugo ng Panginoong Hesukristo din, Panginoon, na bumili ng lahat ng biyaya ng langit para sa amin. Na dahil sa dugo ng Panginoong Hesus, dahil sa kanyang sugat, mayroon kaming kagalingan. Dahil sa mga dugo ng Panginoong Hesus, may mga biyaya ng langit na para sa amin. So right now, Lord, we receive in faith what your precious blood has bought for us. And Lord, tinatanggap namin ang banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. And right now, we apply the blood of Jesus over our lives, our hearts, our wounds. We apply the blood of Jesus over our relationships, our families, our finances, our health. We apply the blood of Jesus. At sa oras na to, Panginoon, hinihiling ko, please Lord, extend your hand. Extend your hand. Lord, touch your people. Touch them, Lord. Sa lahat ng areas ng kanilang buhay. Lord, I pray for inner healing. I pray for inner healing. Alisin nyo, Panginoon, ang bitterness. Alisin nyo ang galit. Alisin nyo na, Panginoon. In Jesus' name. In Jesus' name. Kapatid, be released. Be released in Jesus' name. Mawala ang galit sa puso mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, mawala ang unforgiveness, mawala na ang bitterness. Mawala na sa buhay mo. You are free from that in Jesus' name. In Jesus' name. I declare inner healing for you. You are healed. Your heart is healed. Your soul is healed. Your mind is healed in Jesus' name. Believe, kapatid. Believe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, extend your hands. Touch us, Lord. At Panginoon, nihiling ko po, ang mga relationships, I pray for your healing touch. I pray, Lord, na ma-repair ang mga ito. I pray, Lord, even yung finances, yung mga spiritual life, yung aming relationship po sa iyo, yung aming paglilingkod sa iyo, at iba-iba pang areas ng aming buhay, Panginoon. Extend your hand, touch us, Lord. Kilala niyo ang bawat isa, dahilan kung bakit nakataas ang aming kamay. Panginoon, I pray, touch us, Lord. And kapatid, sa oras na to, believe, receive the touch of the Lord. Come on, receive the touch of the Lord in Jesus' name. Receive the touch of the Lord. You are repaired, you are restored, you are healed. Believe, believe in Jesus' name. In Jesus' name. Magpasalamat ka sa Panginoon. Come on, pasalamat ka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I am healed. I am free. I am restored. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat, tinatanggap namin ito ng may pananampalataya. Thank you, Lord. We believe, Lord. Ina-expect namin, Panginoon, ang mas magandang quality ng buhay sa mga susunod pang mga araw. We declare this. Thank you, Lord. At ngayon nga po, Panginoon, suguin mo kami mula rito, taglay namin ang basbas nyo sa buhay namin. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin niya ang kanyang mukha sa inyo sa susunod pang mga araw, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo at mas maranasan nyo siya. Mapuno ang inyong buhay, susundan kayo ng kanyang kabutihan at kahabagan ngayon at sa lahat ng panahon ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.